Kumusta? Andito na naman ang inyong Teacher F. Pag-uusapan natin ngayon ang paksang Interior and Exterior Angles, Relationship between Exterior Angles and Adjacent Interior Angles, Measures of Angles in any Polygon. At para sa ating lingguhang layunin, meron tayong find the measure of an interior angle of a polygon. Pangalawa, discover and apply formula for calculating the sum of the measure of the interior angle of a polygon. Pangatlo, value the importance of the lesson in daily lives. Tara na at mag-review tayo. Para sa ating review, magpapakita ako ngayon ng mga polygon at huhulaan ninyo kung anong klase ng polygon ito. Para sa unang polygon, tama, ito ay pentagon. Tama, ito ay triangle. Tama, ito ay quadrilateral. Tama, ito po ay hexagon. Tama, ito po ay dodecagon. Magaling! At para sa ating lesson purpose, how do we define exterior and interior angles? What are interior adjacent angles? Para sa ating unang araw, subtopic 1, pag-uusapan natin ang exterior angle and interior angle. Tumako na muna tayo sa unlocking of vocabulary. Ano nga ba ang exterior angles of a polygon? Kapag sinabing exterior angle, it is formed when a side of a polygon is extended outward. And the sum of all exterior angles in any polygon is always 360 degrees. Ibig sabihin, ang exterior angle, ito yung angle na nabubuo sa labas ng polygon. At ang kabuuan, pag pinagsama-sama sila, ay umaabot sa 360 degrees. Ano naman ang adjacent or adjacent interior angles? Ang adjacent interior angles are angles inside the polygon that share common side. And the sum of adjacent interior angles in a polygon is always 180 degrees. Ibig sabihin, pag sinabing adjacent interior angle, ito yung mga angle na nasa loob o nabubuo sa loob ng polygon. Sila ay magka-consecutive. At ang kabuuan daw, pag pinagsama-sama sila, ay nakakabuo ng kabuuang 180 degrees ang sukat. Iti natin. Ano nga ulit ang exterior angle? Tama, ito yung angle formed when a side of a polygon is extended outward. Ano naman ang interior angle? Tama, it is the angle formed inside the polygon between two adjacent sides. Tara na at iproseso natin ang inyong pagkatuto. Meron ako ditong inihanda na figura sa kanan, kung saan makikita natin may mga angle mula 1 hanggang 12. Ngayon, sagutin natin ang mga katanungan. Identify all exterior and all interior angles in the given figure at the right. Sige, tama po. Ang lahat ng exterior angle dito sa figure sa kanan ay ang angle 10, angle 11, angle 12, angle 7, angle 8, and angle 9. Samantala naman, ang mga interior angles na meron dito sa figure at the right ay angle 3, angle 6, angle 5, angle 4, angle 1, and angle 2. Ngayon, identify exterior and its adjacent interior angles in the given figure at the right. Ibig sabihin, unahin daw natin dun sa pares yung exterior bago yung kanyang adjacent interior angle. Sige, magbibigay ako ng halimbawa. Ang exterior at ang kanyang adjacent interior ay si angle 7 at si angle 4. Kayo naman. Oh, ang galing. Very good. Tama ang sinabi mo. Si angle 8 at saka si angle 1. Correct. Si angle 9 at si angle 2. Tama din. Si angle 10 at si angle 3. Tama din. Si angle 11 at 6. Si angle 12 at si angle 5. Napakagaling. Ngayon, ito ang palaging tatandaan ninyo mga bata.
na ang exterior angle at ang kanyang adjacent interior angle o ang tinatawag nating interior angle next to the exterior angle are supplementary angles. At alam naman natin, when we say supplementary angles, their measures is equal to 180 degrees. Naman sa ating ikalawang araw at subtopic 2, pag-uusapan natin ngayon ang relationships between exterior angle and adjacent interior angle. At syempre, bago tayo magpatuloy, magbalik-aral muna tayo. Tatawagin natin itong who am I, sapagkat huhulaan ninyo kung ano ang tinutukoy ng bawat katanungan. Magsimula na tayo. We are angle whose sum is 180. Tama, supplementary angle and linear angle. I am an angle formed outside a polygon. Who am I? Tama, exterior angle. I am a closed plane figure made up of aligned segments in a two-dimensional plane. Who am I? Tama, polygon. I am a term used for total. Tama, sum. I am a term used to describe the two angles with common side and a common vertex. Who am I? Correct, adjacent angle. I am an angle inside a polygon. Who am I? Tama ulit, interior angle nga. I am a measuring device used in measuring angle. Who am I? Magaling, protractor nga. We are angles whose sum is 90 degrees. Who am I? Talagang napakagaling nyo na. Complementary angle nga. I am formed by two angles that have common sides and common vertex. Who am I? Tama. Adjacent or adjacent pair of angle. Lagi niyong tatandaan ang mga konseptong ito. The exterior angle and the adjacent interior angle or the angle next to the exterior angle are supplementary. Ganon din, the sum of adjacent interior angles in a polygon is always 180 degrees. Bakit? Kasi sa susunod nating mga slide, tayo ngayon ay magsusolve na. Ganon din, tandaan ninyo ang acronym na IT. Ang ibig sabihin nito, Exterior Angle Theorem, na kung saan the exterior angles and adjacent interior angles are supplementary, meaning they add up to 180 degrees. Halina, dumako na tayo sa mga halimbawa. Para sa ating unang halimbawa, if angle 1 measures 120 or measure of angle 1 is 120 degrees, what is the measure of its adjacent angle? Siya nga pala, para sa inyong kabatiran, ang simbolong M ay katumbas ng salitang measure. At itong nakikita ninyo na parang less than, simbolo siya ng angle. Katulad ng binanggit ko kanina, huwag kalimutan yung konsepto na ang adjacent angle is always equals to 180 degrees. Dahil sabi dito, the adjacent angle to angle 1 is angle 3. Ibig sabihin, pag pinagsama natin ang sukat ni angle 1 plus measure of angle 3, it is equals to 180. And that's the definition of adjacent angle. Dahil kanina sa problem, meron ng sukat ang angle 1, papalitan na lang natin. Kaya merong 120 plus measure of angle 3 equals 180. Next, tatanggalin natin ang 120 para makuha natin ang measure ni angle 3. At upang matanggal ito, dadagdagan natin siya ng kanyang additive inverse, kabaliktaran pagdating sa sign. Ang kabaliktaran ni 120 or positive 120 ay negative 120. Idadagdag natin ito sa kaliwa at kanan ng equals. Kaya pag pinagsama natin ang 120 minus 120, 0. Kaya matitira na lamang dito sa kaliwa si measure of angle 3 at si 180 pag binawasan ng 120, ang matitira ay 60.
Kaya ang sukat o nawawalang sukat ng angle 3 which is adjacent to angle 1 ay 60 degrees. Naintindihan nyo mga bata? Para naman sa ating ikalawang halimbawa, if measure of angle 2 is 38, what is the measure of angle 5? Si angle 2 daw at si angle 5 are adjacent angle. Kaya pag pinagsama natin ang sukat ni angle 2 plus sukat ni angle 5, it is equals to 180. Dahil merong sukat si angle 2, papalitan na natin. Kaya meron tayong 138, 38 lang ha, plus measure of angle 5 equals 180. Dahil gusto nating makuha kung ano ang sukat ni angle 5, tatanggalin natin si 38. Para matanggal ito, magdadagdag tayo ng kanyang additive inverse. At ito ay negative 38. Idadagdag natin siya sa kaliwa at sa kanan ng equals. Ngayon, pag pinagsama na natin sila, 38 minus 38 is 0. Kaya matitira si measure of angle 5 at si 180, pag binawasan naman natin ng 38, ang matitira ay 142. Kaya ang nawawalang sukat ni angle 5, which is adjacent to angle 2, ay 132 degrees. Sana naintindihan ninyo. Dumako naman tayo ngayon sa ating halimbawa 3. What is the measure of angle 4? Si angle 2 daw, si angle 3 at si angle 4 are interior angles of a triangle. Dahil dun sa ating ipinapaalala sa unahan ng video na ang interior angle daw ng triangle, kapag pinagsama-sama, ito ay may kabuuang sukat na 180 degrees. Kaya, si angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is 180. Dahil kanina nakuha na natin kung ano ang sukat ni angle 2 at sukat ni angle 3, ipapalit na lang natin. Ang sukat ni angle 2 ay 38, while angle 3 is 60. Ano ngayon ang sukat ni angle 4? Pagsamahin muna natin si 38 at 60. Ito ay 98. Baba lang natin si angle 4. Ngayon tatanggalin natin si 98, kaya magdadagdag tayo ng kanyang additive inverse sa kaliwa at sa kanan ng equals. Pag pinagsama si 98 minus 98, ito ay 0. Kaya ang matitira dito sa kaliwa ay measure of angle 4 equals, pag binawas natin ang 98 kay 180, merong matitirang 82. Kaya ang nawawalang sukat ng angle 4 ay 82 degrees. Sana sa tatlong ito ay may natutunan na kayo kung paano natin makukuha ang nawawalang sukat ng isang angle ayon sa kanyang uri. Dumako naman tayo sa example number 4. If measure of angle 11 is 104, what is the measure of its adjacent angle? Sabi dito, adjacent angle to angle 11 is angle 8. Ibig sabihin, pag pinagsama natin ang sukat ni angle 11 plus measure of angle 8, it is equals to 180. Dahil ang angle 11 ay meron ng sukat which is 104, ipapalit lang natin. Kaya meron tayong 104 which is the measure of angle 11, binabalang natin si angle 8 equals and 180. Ngayon, hahanapin natin ang sukat ni angle 8, tatanggalin natin si 104. Para matanggal ito, magdadagdag tayo ng additive inverse ng 104 at ito ay negative 104 sa kaliwa at sa kanan ng equals. Pag pinagsama natin si 104 at negative 104, it is equals to 0. Ang matitira na lang sa kaliwa ay measure of angle 8 equals, and then 180 pag binawasan ng 104, matitirahan lang siya ng 76. Kaya naman, ang nawawalang sukat ni angle 8 ay 76 degrees. Pag-usapan naman natin ngayon ang halimbawa number 5. If measure of angle 6 is 57, what is the measure of angle 9? Angle 6 and angle 9 daw are adjacent angle. Meaning, kapag pinagsama natin ang mga sukat nila, it is equals to 180. Ngayon, may sukat na si angle 6. Ihalili lang natin siya. Kaya merong 57 plus measure of angle 9 equals 180. Tatanggalin natin si 57 para makuha natin ang sukat ni angle 9.
Dadagdag natin ang kanyang additive inverse. Kaya merong 57 plus measure angle 9 minus 57 equals 180 minus 57. Si 57 again, ito yung additive inverse ni 57 para siya matanggal. Ngayon, pag pinagsama si 57 minus 57 is 0. So, matitira na lang si measure of angle 9. And then, ibababa lang natin si equals 180 minus 57 is equals to 123. Kaya, ang nawawalang sukat ni angle 9, kung siya ay adjacent ni angle 6, whose measure is 57 is 123 degrees. Usapan naman natin ngayon ang halimbawa 6. What is the measure of angle 7? Si angle 6 daw, si angle 7 at si angle 8 are interior angles of a triangle. Kung siya ay interior angle ng triangle, ang gagawin lang natin, sasama-samahin lang natin ang mga sukat nila. Dahil nga nawawala ang sukat ng angle 7 at ang angle 6 at angle 8 ay nakuha na natin ang sukat, ihahalili na lang natin or isa-substitute. Ang angle 6, ang sukat niya ay 38. Si angle 7 nawawala kaya ibababa lamang. While angle 8, ang sukat ay 60. Kapag pinagsama-sama, ang kabuuang sukat daw nila ay katumbas ng 180. Ngayon, pagsamahin muna ang 38 at saka ang 60 dahil sila ay parihong numero. So, 38 plus 60 is 98. Bababa lang si measure of angle 7 equals 180. Ngayon, tatanggalin natin ang 98 para makuha natin na talagang tuluyan yung measure ng angle 7. Pareho nating idadagdag ang negative 98 sa kaliwa at kanang side ng equals. Ito yung additive inverse kasi niya. So, 98 minus 98 is 0. Ibababa na natin ngayon si measure of angle 7. And then yung equals, and isusubtract natin si 180 minus 98, it is equals to 82 degrees. Kaya ang nawawalang sukat ni angle 7 ng triangle ay 82 degrees. Sana ay mas marami pa kayong nakuha na idea dito sa ating ika-6 na halimbawa. Siguro naman mga bata ay marami na kayong mga magagamit na ideya sa ating 6 na halimbawa. Kaya kayo naman, alam ko na magagawa ninyo ito ng buong husay. Ang lahat ng inyong mga kasagutan ay ibabase ninyo dito sa figura na nasa kanan. Para sa unang katanungan, if measure of angle 6 is 107, what is the measure of its adjacent angle? Kung papansinin ninyo mga bata, ang adjacent angle ni angle 6 ay si 7 at saka si 5. If measure of angle 2 is 67, what is the measure of angle 1? Si angle 2, mga bata, ay interior angle ng exterior angle 1. At what is the measure of angle 3? Kung dito sa figure, ang pagbabasihan natin, si 2, 3, and 5, or angle 2, angle 3, and angle 5, are interior angle of a triangle. Good luck! Ilagay ninyo ang inyong mga kasagutan sa inyong mga kwaderno. Ako na tayo para sa ating ika-3 araw. Subtopic 3 na tayo mga bata. Determine the measures of angles and the number of sides of polygon. Ang mahalagang konsepto na dapat nating tandaan kung tinatalakay natin ang paksang iyon. Una ay sum of the interior angles. The sum of the interior angles in any polygon can be found using a simple formula. At ito nga yung formula. Sum of interior angles equals quantity n minus 2 times 180. Kung saan n represents the number of sides in the polygon. Tandaan niyo din mga bata ang ating regular and irregular polygon. The definition, Pag sinabi nating regular polygon, all sides and angles are equal. Ibig sabihin, kung ano ang sukat ng isa, ganun ang sukat ng lahat. On the other hand, irregular polygons have sides and angles of varying lengths and measure. Sa irregular naman, walang side, walang angle ang magkatulad ng sukat. Aalalahanin nyo din ang konsepto ng exterior angle sa paksang ito.
Sabi nga, the exterior angle of a polygon is the angle formed between a side of the polygon and an extension of an adjacent side. And the sum of exterior angles in any polygon is always 360 degrees. Ako na tayo sa mga halimbawa. Given the figure at the right, find x. How many sides does the figure have? Tama, meron siyang siyam na side. What is the name of the polygon? Dahil siyam ang side, ito ay tinatawag na nonagon. What is the sum of the interior angle of a nonagon? Ang gagamitin nyo nga dyan mga bata ay ang S sub n is equals to n minus 2 times 180. Papaltan lang natin yung n nung kanyang number of sides, which is 9. So 9 minus 2 is 7. 7 times 180 is equals to 1,260 degrees. Ngayon mga bata, yun ang una ninyong hahanapin. Hahanapin muna yung sum of the interior angle of a polygon bago ninyo makukuha yung nawawalang isang sukat ng interior angle nito. Kaya naman, gawin na natin, what is the value of x? Ang gagawin lamang ninyo mga bata ay pagsasama-samahin lahat ng mga sukat ng interior angle ng given polygon and then i-compare natin siya doon sa kanyang sum of the interior angle. Kaya meron ito 135 plus 98 plus 102 plus 140 plus 200 plus 172 plus 130 plus 125 plus x equals 1,260. Yung 1,260 mga bata, ito yung sum of the interior angle of a nonagon. Ngayon, pagsasama-samahin na natin lahat ng mga measures noong interior angle except yung x, yung nawawala. And it is equals to 1,102. Ibababa lang natin yung x, bababa din natin yung sum of the interior angle nung nonagon, which is 1,260. Ngayon, gusto nating makuha kung ano ang sukat ni x. Tatanggalin natin syempre si 1,102. Ng alin? Ng kanyang additive inverse sa parehong side ng equals. Kaya magkakaroon tayo ng x minus 102 or 102 plus x minus 102 equals 1,260 minus 1,102. 1,102 minus 1,102 is 0. So, x na lang ang matitira dito sa kaliwa. And then, 1,260 minus 1,102 is equals to 158. Ibig sabihin, ang value ng x o ang nawawalang interior angle ng nonagon ay equals to 158 degrees. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikalawang halimbawa. Given daw itong figure sa right, wherein ang tatlo sa kanyang mga angle ay 90 degrees or right angle. Hahanapin natin ngayon kung ano ang value ng x. Pero bago yun, ilang side daw ba meron yung figure at the right? Siyempre, 5. Kung 5, what is the name of the polygon? Siyempre, pentagon. Ang unang gagawin natin para makuha ang value ng x, hanapin muna yung sum of the interior angle of a pentagon. Ngayon mga bata, hanapin na natin ang sum ng interior angle of a pentagon gamit ang formula. Ano na nga yung formula? Tama. S sub n equals 180 times n minus 2 or S sub n equals n minus 2 times 180. Pareho lang yon. So, substitute lang natin yung kanyang sides dun sa n, which is 5 minus 2 is equals to 3. Kaya 180 times 3 is equals to 540 degrees. Yan yung sum of the interior angle of a pentagon. Okay, dahil nakuha na natin yung sum of the interior angle, pwede na nating makuha ang value ng x. Ganito lang ang gagawin natin. Lahat ng ito ay atin lang pagsasama-samahin. Yung dalawang x and then yung tatlong right angle, which is equivalent to 270. Pagsamahin lang natin yung magkatulad, x plus x is equals to
2x. And then 3 times 90 is equals to 270 equals, which is itong 540 is the sum of the interior angle ng pentagon. Kaya meron tayo nito, ano? Ngayon, sabi nga natin, hahanapin natin ano yung value ng variable. Therefore, tatanggalin natin yung 270. At ang makakatanggal lang sa kanya ay yung kanyang additive inverse na negative 270. Idadagdag mo yon sa kaliwa at kanan ng equals. Kaya, meron tayong 2x plus 270 minus 270 equals 540 minus 270. So, pag pinagsama ang 270 minus 270 ay di 0. Matitira na lang dito sa kaliwa si 2x. Dito naman, ibababa si equals and 540 minus 270 is 270. Ngayon, paano natin matatanggal si 2 para makuha natin yung value ng x? Ang makakatanggal lang dyan, mga bata, kay 2 ay yung katulad niya. So, 2 rin. Ano? Kaya lang tatandaan, kapag tinatanggal natin ang isang elemento dun sa kaliwa at gumamit tayo ng isang numero, yun din ang gagamitin nating pantanggal doon sa kanan. Ano? Sige, kaya meron tayong 2x divided by 2 equals 270 divided by 2. Yun nga ay dahil sa gusto nating matanggal yung 2 na kasama ni x. Na? Ngayon, 2x divided by 2 is 1x or pwede mong isulat na x na lang. 270 divided by 2 is 135. Ibig sabihin, ang sukat ng angle x ay 135 both. Yan. Pag-usapan naman natin ngayon ang ikatlong halimbawa. Given the figure at the right, find x again. Ano nga yung ating unang ginagawa? Hahanapin natin ang sum ng interior angle ng ating figure. Pero bago yon, ilan muna daw side meron yung figure? Siyempre, 5 lang naman. Anong uri daw ng polygon siya? Ay pag 5 ang side, ito ay isang pentagon. Ano? So what is the sum? So the sum of the interior angle of a pentagon is 540 degrees. Gamit lamang din po yung s equals n minus 2 times 180. At para naman sa ating ikaapat na halimbawa, what is the value of x again? Para ulit makuha natin ang value ng x, kuhain muna natin ang sum of the interior angle. Dahil ito ay pentagon, nasolve na natin kanina dun sa ikatlong halimbawa, which is 540, gagawin na lang natin, pag-a-add natin lahat ng interior angle ng ating pentagon, which is x plus 110 plus, bakit nagkaroon ng 100? Kasi si 100 ay, ito ay adjacent interior angle ni exterior angle 80. Okay, 2x, and then, bakit nagkaroon ng 138? Kasi si 138 is also the adjacent interior angle ng exterior angle 42. Kaya meron no, naintindihan ninyo. Ngayon, pagsasama-samahin natin yung magkakatulad. Si x at 2x ay magkatulad. Pag pinagsama, 3x. Si 110, si 100, si 138, magkakatulad kasi lahat sila ay numbers. Pag pinagsama-sama, meron tayong 348. So, ibababa lang natin si equals and 540. Kaya meron tayong ganito. No? Ngayon, dahil nga gusto nating malaman ano yung sukat ni x angle at si 2x angle. Kaya naman tatanggalin natin si 348 para makuha na natin ang tuluyan ano yung value ng x. Para matanggal si 348, dadagdag natin yung kanyang additive inverse na negative 348 both side. Ibig sabihin, sa parehong side nung ating equals, kaliwa at kanan. Kaya naman, pag pinagsama na si 348 minus 348, it's 0. Kaya ang matitira dito sa kaliwa ay 3x, samantalang sa kanan, yung 540 bawasan ng 348, ang matitira ay 192. Ngayon, ano ang gagawin para mawala si 3 kay x? Katulad ng ginawa natin doon sa sample number 3, di-divide natin siya ng kanyang sarili. Or, imumultiply natin siya ng kanyang reciprocal. Na, kung ano ang i-divide natin or inimultiply sa kaliwa ng equals, ganun din sa kanan. Kaya, 3x divided by 3 is x.
And 192 divided by 3 is 64. Kung ang x ay 64, ibig sabihin yung angle 2x is 128. Yan. Inaasahan ko na naintindihan na ninyo ang ating lesson ngayong araw. Kaya, kayo naman. Para sa inyong gagawin, ito lamang ang inyong pagbasihang nasa kanang figura. Para sa inyong mga katanungan, I, A, B, and C, gawin ito ninyo sa inyong kwaderno. Sa 1/2 crosswise. Naman sa ating ika-4 na araw, pag-usapan natin ang ating subtopic, determination of measures of angles and numbers of sides of regular polygons. Natin pag-usapang tuluyan kung ano ang gagawin natin sa paksang ito, magbalik-aral muna tayo. Tandaan nyo lagi na ang sum ng interior angle ng isang triangle ay equal sa 180 degrees. Katulad ng nakikita ninyo, sa kaliwa ito ay triangle. Ang sum ng interior angle nito ay 180 degrees. Bukod pa dyan, tandaan nyo din na ang measure of each interior angle of a regular polygon is given by quantity n minus 2 times 180 divided by n. Ibig sabihin, kung nawawala o kung hahanapin ninyo ang bawat sukat ng interior angle ng isang regular polygon, ito yung gagamitin ninyong formula. The measure of each interior angle of a regular polygon is or can be solved by n minus 2 times 180 divided by n, kung saan yung variable n ay stands for the number of sides. Ganon din, tatandaan nyo, the sum of the exterior angle measures of an n-sided polygon is 360 degrees. Ngayon mga bata, paano kung tanungin tayo, ano ang sukat ng interior angle ng isang polygon na hindi ginagamit ang formulang S sub n equals n minus 2 times 180. At gagamitin lang natin yung concept na nakuha natin sa triangle, wherein the sum of the interior angle of a triangle is 180. Ganito lang ang gagawin natin mga bata. Aalamin natin kung ilang triangle meron sa bawat polygon. Katulad nitong quadrilateral. Paano natin malalaman kung ilang triangle meron ng isang quadrilateral? Gagawin nyo lang po, hahatiin nyo siya gamit ang diagonal. Ano nga ba yung diagonal? Ang diagonal mga bata ay ito yung line na nagkukonek sa dalawang opposite vertices ng isang polygon. Katulad ng nakikita ninyo. Kapag nag-connect ang isang diagonal, o kapag drawing natin ang isang diagonal, kung mapapansin natin sa isang polygon, nakakabuo siya ng mga figurang triangle. Ilang triangle ang nabuo nang ang diagonal ay hatiin yung ating quadrilateral? Dalawa. Kung dalawang triangle at ang bawat interior angle, ang sum ng interior angle ng triangle ay 180, ilan ang interior angle or sum of the interior angle ng quadrilateral? Tama! Siya ay mayroong 360 degrees. Bakit? Kasi kung sa isang triangle ay 180, dahil ang quadrilateral ay mayroong dalawang triangle, 180 times 2 is 360 degrees. Okay, ganun ha? Ngayon mga bata, paano naman kung ang ipapagawa sa atin, bibilangin natin kung ilang diagonal ang pwede nating maiguhit o maidraw sa isang polygon. Nang hindi tayo magdodrawing, gamit lamang ang formula. Ito ang gagawin ninyo mga bata. Para makuha natin kung ilang diagonal meron sa isang quadrilateral o sa isang polygon, ito po yung formulang gagamitin ninyo. The number of diagonals in a certain polygon can be solved by the formula n times n minus 3 divided by 2. Kung saan ulit yung n ay stands for the side. Sige nga, try natin dito sa quadrilateral. Ilang side meron ang quadrilateral? Correct, 4.
So, papalitan natin yung n ha. 4 times 4 minus 3 divided by 2. So, 4 minus 3 is 1 times 4 is 4 divided by 2 is 2. Okay, very good, correct. Kung papansin natin dito sa ating figure, dalawang diagonal nga ang naiguhit natin sa ating quadrilateral. So, ibig sabihin, sa bawat quadrilateral ay merong dalawang diagonal o ang isang quadrilateral ay may dalawang diagonal na pwedeng maiguhit tayo. Naman ay dumako na tayo sa mga halimbawa. Sabi dito, find the measure of each angle of a regular polygon. O di ba meron na tayo diyang formula, anong gagawin natin para makuha natin ang measure of each angle of a regular octagon. Ano daw? How many sides daw does the figure have? Ay, syempre, octagon, meron tayong 8 sides. So, what is the sum of the interior angle? Ang gagawin lang natin, 8 minus 2 is 6 times 180. Therefore, ang sum of the interior angle of an octagon is 1,080 degrees. Ngayon, ang problema natin ay yung measure of each angle. Okay. Sabi nga natin, doon sa una pa lang ng video niyang ito, doon sa ika-4 na araw natin, para makuha ang measure ng each interior angle, gagamitin ang formulang n minus 2 times 180 divided by n. So, ibig sabihin, itong 1,080 na ito, i-divide lang natin sa number of side. Ilan yung side? 8. 180 divided by 8 is equals to 135 degrees. Ibig sabihin, ang bawat interior angle ng isang regular octagon ay mayroong sukat na 135 degrees. Ganun lang. Tandaan nyo yan, mga bata. Dako naman tayo sa ikalawang halimbawa. Siyempre, hindi matatandaan kung iisa lang. Kaya dadagdagan natin ang halimbawa. Para sa ikalawang halimbawa, find the measure of an interior and an exterior angle of a regular 32 gon. Sige, paano kaya natin malalaman? How many sides does the figure have? Siyempre, 32 gon, ay 32 ang kanyang sides. What is the sum of the interior angle of the 32 gon? Gagamitin din natin yung ginamit nating formula, which is S of n equals n minus 2 times 180. So, 32 minus 2 is equals to 30. Times 180 is equals to 5,400 degrees. Okay. So, ang tanong dito, what is the measure daw of an interior angle of a 30 and gon? Yung each. Anong gagawin natin? Of course, itong 5,400 degrees, i-divide natin saan? Sa 32, of course. And that is 168.75 degrees. Ngayon naman, naintindihan ninyo yon. So, ang unang gagawin, kung ang hinahanap po ay ang each interior angle of a certain polygon, hahanapin muna ang kanyang sum of the interior and then divide it to the number of sides para makuha ninyo what is the measure of each interior angle of a polygon. How about what is the measure of an exterior angle of a 32 and gon? Yung each din. O sabi naman natin, the sum of the exterior angle of each polygon, of any polygon I mean, is equals to 360. So therefore, yung 360, di-divide lang natin siya sa 32 sides. Kaya, merong 11.25 degree ang bawat exterior angle ng isang 32 and gon. Siyempre, alam ko kulang ang dalawang sampol para mas maintindihan ninyo ang ating pinag-uusapan ngayong day 4. Kaya naman, magbibigay pa ako ng ika-3 halimbawa. The measure of one interior angle of a regular polygon is 144. How many sides does the polygon have? Ngayon, para makuha natin, my God, paano natin makukuha ang number of sides kung ang nakabigay lamang ay ang sukat ng bawat interior angle? Siyempre, para makuha natin, gagamitin natin yung formula
sa pagkuha ng bawat sukat ng interior angle ng isang polygon at yun ay n minus 2 times 180 divided by 2 equals the number of or the measure of each interior angle of a polygon. Dahil nakabigay na nga dito yung sukat ng bawat interior angle ng ating polygon which is 144 kaya ibababa na lang natin. And then yung nasa kaliwa na part ng formula, syempre walang pagbabago. Magbabago lang yan dahil isi-simplify natin. Pero paano? Ang gagawin ninyo, ita-times ninyo itong 180 kay n at kay negative 2. Tara, gawin na natin. Kaya meron tayong 180 times n is 180n. 180 times negative 2 is negative 360. And itong n na denominator nitong kaliwa, i-cross multiply natin kay 144 kaya magkakaroon tayo ng ganito. Na 180n, alin yan? Galing ito sa product nitong 180 times n. Kaya 180n. At ito namang negative 360 galing ito sa product nitong 180 times negative 2. No? Samantalang itong 144, ito yung pinag-cross multiply natin si n times 144. Kuha. Ngayon, itatranspose natin itong 144n kasi siya ay kakommon itong 180n. Pareho silang may n. Samantalang itong 360, ililipat natin dito sa kanan dahil siya ay constant o walang variable. Ngayon, class, yung additive inverse na ginagawa natin ay katulad dyan noong pinasimpleng transposition method. Ngayon, sa pagtatranspose natin, ang nangyayari pag tumawid ang isang numero o ang isang variable sa kabilang side ng equals, ang sign niya ay mabago. Kaya ganito ang nangyari. Bakit nagbago si 144? Kasi dito sa kanang bahagi ng equals, positive siya. Dahil pinatawid natin siya dito sa kaliwa, naging negative siya. Yun yung sinasabing nagbabago ang sign kapag tumatawid ng kabilang side ng equals. Ganon din itong 360. Bakit naging positive dito sa kanan? Dati kasi nasa kaliwa siya. Nung patawidin natin siya by transposition method, yung sign niya ay nagbago. Ito yung nagagawa noong adding additive inverse. Actually, class, yun talaga yung correct mathematical concept na ginamit natin. Inad natin yung additive inverse ng mga iyan, kaya nangyari yan. Okay, sige. Ngayon, pag pinag-subtract natin si 180n minus 144n, ang kanilang difference ay 36n. So, kaya meron tayong 36n equals 360 kasi si 360 naman ay walang magbabago kasi wala naman sa kanya magsusubtract. Ngayon, dako na tayo dito. Sa 36n equals 360 kung wala nang katanungan. Ulit ha, itong 36 ay sagot ng pag-minusin natin itong 180n minus 144. Binabalang natin si equals at saka si 360. Ngayon, tatanggalin natin si 36 para malaman natin ilan ba ang side noong polygon na ang each interior angle ay may sukat na 144 degrees. Para maalis si 36, didivide natin siya ng katulad niya. Pero pag nag-divide tayo dito sa kaliwa ng equals, ng kung anong numero, yun din ang i-divide natin sa kanan. Kaya meron ito, 36n divided by 36 and 360 divided by 36. 36n divided by 36 is n. And then 360 divided by 36 is 10. Sa makatuwid, ang number of sides ng polygon na may 144 degree measure, ang each angle ay meron siyang 10 sides. At anong klaseng polygon yon? Very good. It's a decagon. Kaya naman, how many sides daw does the polygon have? O, di syempre 10. And what is the name of the polygon? Of course, decagon. Naniniwala ako mga bata na kayo ay marami nang natutunan, kaya it's your turn.
Gagawin ninyo ang try this activity on page 31 ng inyong aklat. Isulat ang inyong mga kasagutan sa inyong mga notebook. Good luck! And since dahil tayo ay asynchronous at ang face-to-face classes natin ay suspended, gagawin ninyo ito sa inyong tahanan at isusulat sa one whole sheet of paper. Good luck mga bata! Happy weekend! Enjoy! Maraming salamat mga bata. Sa Lunes nga pala, maghanda, mag-aral at magkakaroon tayo ng isang chapter test. See you on Monday. Thank you.